Dahil nga sa nakakadismayang talo ng Minnesota Timberwolves, nasayang nga po nila ang kanilang hawak na home court advantage. At ang masakit pa dyan, pwede nga silang maibaon sa 0-2 sa loob ng Target Center kapag naipatalo pa nila ang Game 2 na gaganapin sa May 25. At kapag nangyari yan, masasayang lamang ang mga pinagpaguran ng kanilang team sa pagtalo sa defending champions na Denver Nuggets, gayong maaari nga pong hindi na sila makabalik pa sa kanilang home court. Pero sa kabila nga po ng hindi magandang kalagayan ng Minnesota, hindi pa rin nga nawawala ng tiwala ang kanilang superstar na si Anthony Edwards na maipapanalo nila ang kanilang mga susunod na laro at sila pa rin naman nga daw ang papasok sa NBA Finals. Kailangan lamang nga po nila ditong bumawi sa pamamagitan ng paggawa ng ilang mga adjustment sa depensa. Pinangako rin naman ito na hindi siya magsesettle lamang sa 3-pointer since mas magiging agresibo ito sa pagsalaksak sa ilalim. Siyempre, naniniwala pa rin naman si Edwards na ang Minnesota Timberwolves ang mas malakas na team sa serye, sadyang kailangan lamang nga po nilang mag-focus. Pero maliban nga kay Edwards, isa rin naman sa kailangang mag-step up ang kanilang tatlong sentro na sina Rudy Gobert, Karl Anthony Towns at si Naz Reid na pare-parehong nahihirapang bantayan at pahintuin ang mga ginagawang pick and roll plays ni Kyrie Irving at ang buong Dallas Mavericks. Yes mga idol, eto na nga ang mismong rason bakit mas lumalamang ang Dallas pagdating sa inside points kumpara sa Minnesota since mas lamang. At syempre, hindi nga po nila nababantayan ng maayos ang 2-man game ng Mavericks. Sa tuwing gumagawa nga po ng double team ang Wolves kay Irving, madali lamang nga nitong naipapasa ang bola sa kanyang libreng kakampi at kung hindi man nila ito ginagawa, mas nagiging madali lamang para kay Irving na sumalaksak. Kaya hirap na hirap nga talaga ang buong Minnesota na pahintuin ito. Kaya magagawa lamang nga nila yan kung makakabuo ang kanilang team na magandang defensive scheme kagaya ng ginawa ng OKC Thunder kay Kyrie Irving. Samantala, kagaya nga po ng naging payo ng dating player ng Lakers, imbes nga po na superstar ang kunin ng kanilang front office, dapat nga po nilang gawing prioridad ang pagkuha ng mga bagong big man na maaari nilang ma-develop at maaaring makatulong kay Anthony Davis. Tapos na rin naman ang era ng tinatawag na small ball, gayong mas pinagtutuunan na nga po ng pansin ngayon ay ang pagkakaroon ng mga malalaking player. Kaya kailangan nga talaga ng Los Angeles Lakers na kumuha ng isang bagong sentro at base nga sa pinakahuling nilabas na balita, meron rin naman nga pong isang big man ngayon ang target kunin ng Lakers sa NBA draft. Sa katunayan, ayon nga po kay Shams Charania ng The Athletic na imbitahan at pinag-workout na nga agad ng Lakers sa loob ng kanilang pasilidad kahapon ng college sensation na si DJ Burns Jr. ng NC State. Para nga po sa inyo kalaman, ito nga po ay isang 6'9" center na mala Jokic ang galawan sa ilalim dahil sa pagkakaroon niya ng soft touches at pagkakaroon niya ng playmaking skills at mala Shaquille O'Neal ang katawan na magagamit talaga ng Los Angeles Lakers. Nakapagbawas na rin naman ito ng 45 pounds ng mga nagdaang linggo kaya sigurado nga pong maganda ang kalagayan ngayon ng kanyang katawan at walang magiging problema ang Lakers kung kukunin man nila ito sa NBA draft. Nga pala mga idol, nakuha na nga po ng Boston Celtics ang 2-0 na kalamangan kontra sa Indiana Pacers matapos nilang maipanalo ang Game 2. Sa ngayon, naputol na ng Celtics ang kanilang sumpa lagi sa talo sa Game 2 at mukhang magiging easy series ito dahil mayroon nga pong hindi magandang nangyari sa star player ng Indiana na si Tyrese Haliburton dahil sa injury. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.